Kini ang tingog sa kabaguhan. DXRyo Radyo Ultra. Radyo Ultra. 1188 sa dial sa inyong mga radyo. Nagasibya gikan sa kasing-kasing sa Cagayan de Oro sa kusog nga 10,000 watts. Sa mga balita, serbisyo publiko, komentaryo o pagpalambo sa pagtuo. DXRyo Radyo Ultra. Sakop sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Tingog sa kabaguhan, Radyo Ultra. Atong oras 4 minutos pasado or 4 minutos. Exactly ako ang yun. Abi na kog 5 kay kinalan na approximate ang atong oras. Ni os-os o nag-uminto na atong orasan. 5 minutos pasado 3:00. Sakit man sa hingtungdan, apan maoy naghusay og naghupay sa kagul-anan. Nuda Biritas, ang balaod masakit apan maoy naghatag kanatos kalinaw. Nuda Biritas, mga nagkagubot nga hunahuna, mga pagduha-duha, nagkinahanglang katinawan alang sa katawhan. Nuda Biritas. O karon, ariya si Ultra Frank Mendez. Nagasalamat mga higalabay hapon ang palibot din sa ato sa dakbayan sa Cagayan de Oro alingiing. Tinuod no. Naay nakasalimbong dagom pero alingiing init kayo ang panahon. Mura bitaw og mahandom na to katong nangaging mga pipila ka mga buwan. Pero naay dagom, manghinaotang kini nga dagom dili kini makatag og kalisang sa ato mga kaigsunan labi na sa mga hinterlands nga dapit nga moy gakaigo kanunay sa kadaot sa panahon. Dili biyan nalim no, imong masudong ang pangitabo ditong napita sa northern, sa central ug sa Metro Manila. Gani ginews kaganina ni MJ nga daghang kinabuhi ang nakalas. Recorded isa dining dapita sa northern Mindanao. So dili ta magakumpiyansa ilabi na kon maghiskuta sa kadaot sa panahon kanang mga uwan-uwan. Muna ang peligroso no. Muna nga sa tanan ikmat mo kinahanglan dili mo magakumpiyansa kay di nato matag na ang panahon. Dili nato madahan og sagang ang bunok sa uwan. Ilabi na kay kini buhat man ni kabubuton man ni tanan no, kalamidad man ni silbi. So wa tay mahimo dili ni madala og butang utrapal diha para masampungan ta, ilabi na kun kusog na gyud ang uwan. May hapon sa bag-o pang nakabukas og nagasangga nining ato karon nga programa. Kumusta mo? Panginaot ko nga naamo sa Kapiskay. Kining atong programa mabati ninyo MWF lamang no. Matag Lunes, Miyerkules o Biyernes. O kining atong programa nagtagana sa usa ka serbisyo nga mao nga natay YouTube channel. Ang YouTube channel pwede ninyo mabuksan lamang pinagi sa pag-type Nuda Veritas CDO. Akong balikon, Nuda Veritas CDO. Pagtuplok ninyo diha, manggawas dayon ang nagkalaling episode sa programa nato nga Nuda Veritas. Pwede mo magpili no, o ay mo katingala nga taas ang atong pagpadagan sa programa. Kay ang tibuok nga programa nato sa Nuda Veritas maoy ma-post diha sa ato sa YouTube channel. Gituyo ni illustrative ang pagpresentar agig tubag sa mga pangutana nga gitunol gikan sa atong mga tigpaminaw. Galikay ta pagtubag sa mga minugbo kon outline kay ang magakitabo dili kini masabtan sa atong mga tigpaminaw. So naningkamot ang programang Nuda Veritas nga masabtan og maayo og mao nay hinungdan nga naa ta YouTube channel og ikaduha gitaas nato aron nga ma-explain nato og maayo ang tagsa-tagsa ka mga pautana nga giduso nila dinhi sa atong pagpadagan sa programa.
So I hope nasabtan kini ninyo labaw sa tanan sa atong mga bag-o nato nga mga sugi. Karong hapon na naatay mga pangutana gikan sa diri sa Facebook, diri pod sa linya naaputan no 0917 704 3210 mao na ang linya nga available diha kaninyo aron nga makapadangat mo sa mga pangutana dinhi sa Nuda Veritas. Karong kapuna unahon nato pagtakol ang programa kon pangutana gikan mismo kang suroy ni Libs Motovlog. Nuda Veritas, Sir Frank, naa ba sa libur code nato nga ang family driver kay nabilong sa kasambahay? Dili gyud ingon nga kasambahay kay ang kasambahay ang ilang mga pribilehiyo na halos-halos magkakapareha sa empleyado sa diha sa kuan kining mga kompanya. Independent contractor ang driver, no? Palitan karon ako nag-hire ko og driver, independent contractor siya. Siya mismo lang ang nakikontrata nako nga maingon nga ako mahimo kong driver nimo diha nimo sir. So kung naa may dugang mga benepisyo, basta kay dili siya classified as kasambahay, di po siya classified as regular employee sa usa ka opisina, independent contractor siya. Meaning siya ra, no? Siya ra. Contractor siya silbi ngadto mismo sa iyang amo. Kon pananglitan ang mga independent contractor maka-enjoy og mga benepisyo gikan mismo sa iyang agalon. Kana nga benepisyo wala na sa kasulatan kundi out of generosity on the part of the agalon sa amo silbi. Wala na sa kasabutan nga mauna ang expected nga mga benepisyo nga ma-enjoy sa ka-driver. Kung doon naman galing ang mahatag palitan panahon sa Pasko, panahon sa unsay mga activities nga ang uban madunggan nga naay sort of bonus man panalitan nga gihatag ngadto kanila, unya gitagaan pud siya, dili kana siya makadiman nga every year na kay kana gratis lang kana nga ipakita sa employer, labi na kung naay sobra-sobra para sa employer. Usbo na ko ang independent contractor wala og di niya ma-enjoy ang ubang mga benepisyo nga sama sa ga-enjoy sa atong kasambahay. Sa kasambahay, stricto, primero, maglukad nga ni kag police clearance. Na panahon, i-require ka NBI clearance. O niya, entitled ka pa sa day off. Entitled ka sa day off. Ang atong mga kasambahay. Kunya dayon panahon sa Pasko, entitled ka sa ginagmay nga mga benepisyo. So lahi lugar managlahi siya. No. Ang independent contractor say amo siyang kagulingon. Kay independent code. So at least ma-diferensya nimo kay basin og sa inyong pagsabot nga kung independent contractor, ang independent contractor kung driver makadiman o wage increase, no? Makadiman og unsa pa diha, dili siya kay siya independent contractor man lang. Na dabi karon nakakontrata siya sa mao nga galon. Nya gadiman ka. Di ba? Maingon dayon tong agalon nga di baga sa abuta nga 6 months ka magtrabaho diri nako. Wa kay daganan. Pero kung magtinarong ka, basig mapura ka sa iyang voluntary nga kining silbi in return sa imuhang serbisyong gipakita sa imong agalon na akay madawat nga mga benepisyo. Pero kining mga benepisyo sa ako nagkikasulti, dili ni pwede nga imong paninglan, maningil ka, sir,
na tumiagi to isirba. Nakadawat ba ko, basi nakalimot ka. No, you cannot demand for that. O kung sa entitled para ni mo, sweldo na maragid na. Pero kana mga extra, dawata. Dawata. Okay? Sige, salamat kayo. Gikan ni... paibawa ko kung doon ako'y nalaktawa na kay lahi ni akong cellphone gigamit. Di man din ako gagamiton kay ang isa ka cellphone nako gwapo man unta pero dili kadawat og message. Okay, Nuda Veritas gikan ni Septem Virgo. Silingan na mo na ay kaso o gitagaan siya provisional dismissal or dismissal unsay meaning ani. Dako-dako ning nga kaso tubag ako Mr. Septem Virgo. Kining provisional dismissal na ay provisional dismissal nga 1 year na ay provisional dismissal valid for 2 years. Ang buti pasabot mao nga after 1 year pwede i-revive ang kaso batok sa akusado. Mao nang sitwasyon sa gitawag na to provisional dismissal. I think kini nga privilege na enjoy kini kang lakson kaniadto nangaging mga kapanahonan. Doon ay provisional dismissal 1 or 2 years. After the expiration of 2 years, ang kaso nga naigo sa gitawag na to og provisional dismissal must be revived. Mao kana no kay and then ang provisional dismissal is with the consent of the accused. With the consent of the accused. So maula na sila, temporary silbi ang dismissal. Depende sa issue or desisyon nga ipakanaog sa judge. Depende sa gibugaton sa kaso. Pero sagad kini nga mga kaso, mga bugat-bugat ni. Unsa baga kasong giatubang niya? Kadyot lang ha. Silingan na mo na kaso. Kalukso siguro ni, no? So, mo na ang ako ang ipasabot nimo, no? Provisional dismissal sa ato pa dismissal nga dili kadi permanente. Gitawag ni provisional sa ato pa temporary. Mo na gatawgon og provisional dismissal, temporary nga dismissal. All right. Sige, gikan ni Renz Nancy. Sir Frank, naabay bayad kung magpausab og signature, Sir Frank? Wala, oy. Kadyot lang. Unsa nga signature ang bot nimong ipasabot? Pasabta lang ko, unsay usabon nga signature? Nga ang signature, permanente magyud na. Mao magyud na ang ilhanan nga iya kana nga pirma. Mobitaw nang gidagan og signature. Unsay bot ipasabot nini kining naabay bayad kung magpausab og signature. Wala man. Sa akong tanaw, akong eksperyensya, wala man. Wasag ko sukad na kadungong nga dunay signature nga gausabon niya dunay bayad. Ha? Nancy? Renz di ay. Renz Nancy. Alright. Sige. Salamat kayo. Gikan ni Rodney Rakinrola. Alright. Sir Frank Noda Biritas, good afternoon. Pwede ba magpaw kung pre-trial o unsay requirements ani para maka-avail ko? Sa PAW, ang pinaka-basic nga requirements, kanusa ka nga mahimo nga entitled ka sa dili entitled sa protection. Entitled ka sa tabang sa PAW nga labanan ka. So, ang pinaka-primero nga tan-awon sa PAW, ang imuhang kiding basic nimo nga kinitaan. Kay kung arang-arang imong kahimtang, pag-evaluate man panalitan, na ay mga requirements nga angin imong i-comply, panalitan og nasunod, unya apan after the evaluation sa PAW, dili ka qualified. Ang magakitabo na di ka matabangan. Siguro din sa ato sa regional nga level, ang requirements nga entitled ka
14,000 din ako masiguro, no? Ang maka-evaluate nini, ang maka-fix nining tanan maong opisina sa FAO. So ang imong pagabuhaton, muduol ka dito sa FAO, magpaila ka sa imong kagalingon aron nga masuta nimo kung aduna ka bay ma-enjoy ba nimo ang katungod gikan sa FAO or dili. Presentar ka lang, mutugan ka lang sa tinuod dito. Di ka magduha-duha og tug-an kay mo mangyapon pangayuan ka man sa mga papilis. Dili automatic nga palitan ikaw tan-aw nimo wa kay abogado nya ditso ka din sa FAO, i-evaluate ka pa. Okay? Sige. Okay. Suroy ni Libs Mutoblang. Sir Frank, naaba sa Labor Code ang family, naman eh. Alright, sige. Gikan ni Oliver Ampung Nalwal, Nuda Veritas. Sir Frank, pwede ba nga dili na nga dili saan naman to? Okay. Pwede ba nga dili na mukuhag lawyer para mag-file sa counter affidavit? Maayo gyud nga naa kay abogado sa counter affidavit. Ang counter affidavit mao kini ang usa ka order gikan sa prosecutor nga ipadala ngadto mismo sa akusado. Ang akusado tagaan lang na 10 ka adlaw sa pagpreparar sa counter affidavit. Kay bao ka, once nga makadawat ka og counter affidavit, usahay mo kurog ka. Kitanaw nimo kung saan na ba ni, mapriso na masiguro ko ni sir. Mapriso na siguro ko ni ma'am kay ni ame counter affidavit, kulbaan ka. So para nga maayo ang defensa nimo, kay ikaw may gisumbong, ipadadaan ka man og counter affidavit. Abot ipasabot nini nga duna nay affidavit nga giandam bato kanimo nga tuwa sa fiskalya. Okay? Anso mudangop ka, mudagan ka sa usa ka abogado, magapatabang ka sa pagpreparar sa usa ka counter affidavit. Nganong advice nako nga mudagan ka dito mismo sa abogado o magpatabang ka para sa pagpreparar sa counter affidavit within 10 days from receipt of the summon. Attached to that mao ang usa ka affidavit complaint. Nganuman, para mamaayo ang imong preparasyon, para mamaayo ang imong pagpangandam sa katarungan, ngano nga dili ka angayan isumbong. Kay gisumbong ka man. Di ba? So, ino nimong abogado. Abogado nini naibaw naman sa buhaton. Pulos man ni pamalibad. Bisag asa nga kuan. Pulos pamalibad nga kung may mo wagin ako na mabuhat ang maong krimen. Dipinsa man na. Muna ang sagad nga pagabuhaton. Unya, pag humana na, nahibaw kaya po ng abogado nini, no? Pag humana na sa counter affidavit, ayaw pagpermahe. Ayaw sa permahe. Okay? Ang imo pagabuhaton, ihatod na nimo dito, dado nimo dito sa fiskalya, i-handcarry nimo, unya tanawon dayon sa piskalya. Nya pagtanaw na sa piskalya, maingon ni piskalya, okay, mao man kaning tinuod. Pedro? Mao nang tinuod sir. Sige, pirmahe. So, ang witness sa pagpirma sa imong counter affidavit mao nang prosecutor. Ayaw lang sa og pirmahe. Kaya it is as if nga gi-presume nimo kay basin og naapay kausaban nga may tabo samtang naa ka gatubang sa mao nga prosecutor nga sir kini nakalimot ko ibutang din ako diya sir nga kining at that time ga sakit ang tayan di ba so naay additional so imo tong usabon aya pa nimo pirmahan so ingon lang nana no ang counter affidavit usually kung makadawat ka og summon unya counter affidavit dayon ang magakitabo mukurog ang hatdan sa mao nga sumon. Para ni sumon karon sa
nga gipang rehistro diri sa Barangay sa Carmen, ang atong mga bag-ong registered voters. Sila karon gipang sumon. Okay, ngano nga naagibutang dito sa address 123 Acacia Street, unya wala di ay kamunggay man lang ditong na dito punuan. So ingon na no ang magakitabo. Kulbaan maguta once na is sumon, mahadlo kita. So ngani dangop sa abogado kay gi-require ka man nga magpreparar ka sa counter affidavit. Okay, gikan ni may ngapo ni Buraska Bataa. Welcome ba Sir Frank, ang dependent mukuhag abogado sa PAO? Anybody. Oo. Pero mo lagi, you have to be to be sure nga qualified ba ko? Pangutana sa imong kagalingon. Ready ang imong income tax kay pangayoon kanyang income tax. O magtugan ka sa tinuod kay interviewon ka man. Aron sa pagsuta kung qualified ka ba, pwede ka ba nga labanan sa Public Attorney's Office. Ingon ra ni ana, wanay laing na daghang kuskus balungos. Sa interview pa lang, may bawaan sa mga abogado nga ikaw gatugan sa tinuod. So, chances are, kung deserving ka sa tabang gikan sa PAO, matabangan ka gyud gikan sa PAO. Ha? Si Buraska Bataa mo'y nagpadalas mong pautana. May hapon Marlon Malilong, siya may hapon sa tanan sa Cagayan de Oro. Ay may hapon sa Marlon. Doon ay laing pautana atong hatagan og pagtagad dinhi sa ato kapag panaguban sa atong tulubanon gikan ni Junjun Macas. Noda Veritas, Sir Frank, wala nahitabong Noda Veritas atong Monday tungod sa suna. Nga wara ba ko ganahe maminaw sa gayaw-yaw ni Bibi. mo ba? But anyway, back to normal na. Please enlighten me, Indo, na akong igagaw last June 30 o gusto niya nagpa-clearan sa iyahang gitrabahoan. Apan ang agency gipangayuan siya og resignation letter. Need pa ba nga maghimo og resignation letter maski Indo kana? Kadyota. Ang Indo end of the contract. Ang but ipasabot niya na. End of the contract. Sa to pa na-detach na ang imuhang responsibilidad gikan sa imong employer kay end of the contract man eh. Usually, ang imong igagaw sa akong panglantaw, nagtrabaho kini about 6 or 5 months. Ang uso sa mga employer nga sa dili pa mabot og 6 months, di pa mabot. Pag-abot na ng mga about 5 months, i-terminate ka na dayon sa maong kasabutan sa pagtrabaho. Munang end of the contract, Indo. Panahon pa ni Presidente Digong. In fact, giban kini kang Presidente Digong. Muning uso. Karon naman mga bago-bago nga nabalik or nauso ang Indo. Sa to pag kung ni end of the contract na, no? Pag-in sa imong contract, mangayo kag clearance, ang employer walay katungod sa pagbalibad sa paghatag og clearance. To state the fact that your cousin Juan de la Cruz has been working with the company from January 1 up to June 30 of 2024 or equivalent to 6 months. Wala may problema ni ana. Ngano man, bakak ba di trabaho ka man? January to June, 6 months. So certification malang ka.
basin on the other hand, basin nga dunay nangayo og certification pero gatrabaho pa siya, di na pwede. Kay mahimo ba day mga ikang certification niya gatrabaho ka pa? Na may inconsistent ka tan, ana. Kay palitan karon 4 months ka pa. Gusto ka mangayo og certification, no? Unya day pag-abot nimo dito sa ika 6 months mangayo ka na sab. Na duha na lugar imong certification. Adi di siya pwede tagaan. Kanang gi-require nga ipag-reside, akong pagtuo, nagtrabaho pa siya June. Ako lang ang pagtuo. Kay speaking of Indo, it refers to unemployment that is valid only for 5 or 6 months. Kasagaran sa mga employer galikay sa regularization sa ato mga empleyado. Mao na nga ang uso karon gitawgon nga nini og 555, no? After 5 months diretso na dayo putol. Galikay sila maabot dito og ika 6 months. Kay ubos atong balaod when a certain employee has been able to work or rendered at least 6 months in the given company, ang magakitabo after 6 months ug naa pa siya, automatic siya ma-regularize. Dili gusto ang mga pipila ka mga negosyante nina. Ingon ko pipila ka mga negosyante ngano. Kadaga na karon nga mga kompanya nga nag-regularize na, namely Jollibee. Usa na sa ako nga naibawan sa panay Chowking. Usa na sa ako naibawan part nga ang ilang mga empleyado basta efficient ka, i-evaluate ka man. Paglapas nimo og 6 months, regular ka na. Kini sukuhay silang practice ka ni adto. Nga naman, gumikan kay ilang gisunod ang order o katong pagban ni Presidente Digong kaniadto. So dagan karon nga mga empleyado regular na diha sa Jollibee. Gapangutan-on ko man, lipay taon sila. So, going back, kanang mangayog certification unya nga trabaho pa, dili pwede. Pero mangayog certification to certify nga nakatrabaho ka, pwede na after the termination of your contract. I hope nakuha ni mong punto, John, ha? Okay, sige, salamat kay John. Yun lang, ha? Nahurot ba ka ang pangutanan nining, nahurot ba na ko ni Uga kining tagad ang ilahang mga pangutana. Si Princess P. Yun lang, ha? Nuda Beritas, Sir, asko lang naabay balaod nga gibawal ang pagdala sa urn of ashes sa dead person sa balay. Pwede ba dili ilubong sa cemetery? Gwapo ni nga pangutana. Gwapo ni nga. Kay ako ni Bawan part, sa ako lang, no, as far as my memory can recall, wala existing law may tungod na ini. Kanang pagbawal, mga pagtuon na sa mga kining hindik. Because it involves, akong tanaw, mabasa na ko ilangan huna ang sanitation. Kay kini may kalabutan na gud ni sa patay. Akong tanaw, masig maora na. Pero sa ubang kanasuran, I think ako gatuo nga mo nilang practice, gabaluno nila. Kita lang din Pero baga ka na to, nakakataon na po din nga practice. Kasagaran. Gasunugon nila, unya na ay orn. Unya dayong gabalunon diha mismo sa ilang balay. Naiga practice niya na. Ang uban, muram siguro ilang sa to, balibag ba ka to? I do not know the proper word to describe inguna na. Sakto ba ka ng balibag or unsa na. Pero
Kini gusto nilang i-connect sa health and sanitation. Kini may kalabutan naman guni sa patay. May akong pagtuo. Pero there is no hard and fast rule or ordinance or maybe a national law to that effect prohibiting the bringing of the urn nga pulbos na or kining abo na sa patayng lawas sa ilang mahal sa kinabuhi. Ma'am, wa ko kabantay nini. Kung panalitan, I'm sorry, na kuala siguro ko, nalipat ko. May ka na imo pangutana. Kaya, mura mag-practice na nato na ron. Bitang niya, columbarium na yun. Di ba? O inot-inot sa lugar. Maman ang practice. Usay may imagine na to gaw. Ha? Dili man ni ang sagad na itong batasan nga nasunod na to sa atong mga ginikanan kanya itong panahon pa sa gamatuting pata, di ba? Ilubong magyud na. Ako mga mahal sa kinabuhi, ginikanan ako. Unya og diha sa mga munisipyo, sa mga probinsya, ang tanaw sa imong mga silingan, kung ibutan na sa nitso ang lubong, arang-arangan ka na pagkapuyo. Di ba? I think daghan ang mo agree niya na. Ibutan na nga ni na diha sa nitso may siguro tawag na no? Kanang mga kwarto-kwarto, ipansak nimo ang lungon. Ang impresyon sa mga silingan, maayo kag kabutang. Ang ako mga kaliwat, mahal nako sa kinabuhi part, wag yun makaagi niya na lubong sa yuta gayon. Usahay maluoy lang ko panahon sa adlaw sa mga kalagay, usahay gatunob-tunoban kay malabyang gumikan sa kadugay na. So kinahanglan na ay magalima magatiman. Kay basin unyag masapawan. Na ay practice pud sa uban nga after how many years or 5 years, ilang ugkato nila ang lubong. Kuwaon ang mga bukog, ibutang dito sa common. Nga, ang uban ga rent, no? Nya butangan di ugalan kay aron tipon-tiponon ang mga bukog sa mga ginikanan. Maning mga practice, wala ni sila hunahon na og daob sa patayng lawas. Binag-o na magud ni. Binag-o ni. Luoy kay ta magununa, no? Ingon na, pero supak man sa ato ang mga pagtuo, pero mao nang mga pangitabo karon. Nga dili lugar mapugan. Nya makadungog da nga, sani kining si tawag na. Ma'am Princess, si tawag na kanang gadauban ta. Siya nga, maigi na sila pagkabutang. Di ba? Na po yung mga impresyon ingon niya na. Klase-klase lang ang impresyon. Kanito, panahon sa pandemic, nakalikay niya na ba? Tanan. Kay pagkaitabo nga, ibutan talang panalitan, ang imong kaliwat, gikuha na ni Lord. Diretso ka man dito sa cadaver bag, butangan lang apelyido. Nya dadong ka na diretso sa asa nga dapit. Dihan dapita sa bulwa naa. O sa corrector na sunugon ta. Alright, si Renz Nancy. Nuda Berita, si Frank na baybayad kung magpausab og signature, Sir Frank. Mo man ganina, no? Diyot lang ha. Di na to may bawaning direksyon sa ato ang kuan. Sigma unin, sakto na ni ako. May hapon, Sir Frank, na late ko kay ang isa ka anak sa kanding naglaag pa man. Naglaag-laag pa man. Niya na hinuon pahulay sa
para maminaw sa imong nga program. Ay, salamat kayo. Naikanding, di ba ma'am, ang kanding sagad mga nagtinagurha, talagsara ang maabot og upat sa usa ka anakan. Ang talagsara gyapon bisan ganing tulo. No? Diferensya kung panalitan ani gitubag ko ni kuan ni Ma'am Princess Cremation. Cremation. Mao na ang term nga dauban. Ba nga balik-balikan ta rin karon taton. Mao na nga kaning atong mga kanding, kung ang kanding nga ni manganak og isa, magpaturatoy ka na og tubo dako. Kay sambuot man siya og suyop na nanggatas sa iyang inahan kay wa may kompetensya. Pero manganak ni og duha ay mag-iilog na sila. Muna nga mura og select-out kay ilang tinubuan. Oo. So atiman na kay ninduter ba na kalderitas na ta nato na. Ganito madumduman ako, estudyante pa ko, 7 pesos ang kanding ganadto. Naisugay na mga about 2 inches. 7 pesos. Karon wa na, labi-labi na kamahal. Anyway, ang akong pangutana ni Ma'am Princess, cremation. Gi-cremate silbi. Gi-cremate. Cremation, Sir Frank, lami kaayo galantawon ang tao nasulod sa chamber. Lapugan dayon nakakita nagyuko sir. Hala ka. Ako, nangutana lang ko sa ako ang mga suod, no? Akong ipauntana. Ipansak man ko, no? Ipansak. Kulbaan sa kuno ni istorya mamoy. Lapugan dayon nakakita nagyuko sir. Kaduha na gala sisib lang ang dapit sa tiyan kay tambok man laka nimbot ang balimura ano kita lugar di ba i-close na siya hinuktok sabdi ni kita ni ini no ang dugay ko no kining pagsunog ang dugay ko no ang bukog yun ang bukog. O sa galasisib lang ang dapit sa tiyan kay tambok man. Kagaling man. Okay. Nalasige. Maria. Si Ma'am Linlin. Cremate kuno or cremation. Tanawa. May kay daghang kayong support nako. Cremation. Kanang sunugon. Doon nakasultin ako. Ingon siya nga nakita pa nako iyang tiil. Gahukasan din na siya, no? Habwaon sa lungon. Di na ko may bawan abot on sa istorya na. Okay. Mamana ang procedure sa pag-cremate, no? Di lang ta may bawan, di ta kibaw kon sa mga pitsi-pitsi na kay basin paglak dayon ni ana, di nagyun nimo na pwede ma-open. Pero si ma'am nakita pa ko niya nga gadilaab ang tiyan kay tambok man kuno to. Grabe sa nis ma'am. O sige, si Ma'am Linlin, may hapon ni mo diha, ma'am. Wana, ang atong problema sa traffic des uptown magakagrabe na gini o samot. Okay, nalaki jud ako lang i-review na ko ning uban nga kay basin og dunay gasayloan. Nato dinhi sa pagbasa unya day magpadungog-dungog. Sir Frank, ikalima ko nang kini nga text. Salamat lang yapon nga wa mabasa. Okay, na pangutana part nga kining ato ding iskutan kay nakununa ko nga kini mo unahan nako pagbasa asa na ba to ha? Kining walk-in ngano na kuno ako ngunahon kani ko kini pagbasa kadyo ta ha. Erlinda Elibira Mendoza. Kadyo ta ha. Ako kuha sa text magunay. Ingon pa ni Ma'am Erlinda Elibira Mendoza. Sir Frank, among ipasukod tanan upat sila para may bawan namo ang tanan. Masuko sila nga among ipasurvey entire yuta
kaysa technical number subdivision. Mao na ang nakabutang sa technical unsay among buhaton. Ayaw pagpalupig, imo man nakatungod, imo man nang yuta. Mo report ka sa pulis, imong pahibawon og ang barangay kapitan kortesya nga naay pagabuhaton nga service sa imong yuta. Unya inon nimo ang kapitan nimo diha sa barangay nga kap kaning nakadungog o nakadawat ra ba kog istorya nga mura og magrumentado ng hinulga. So pwede ba ka paubanan ko og duha ka buktanod? Ako lay bahala sa pagpaniudto kap kay naamay munggos nya lat-an namon nig lahi nga lubi, lami kini nga munggos nga lat-an og lahi nga lubi kap kining paubani ko ina na lang. Oo, now kun panalitan di ka mulampo sa administrative bagoni kining validation survey sa atong yuta. Ang ihagong problema for the information sa mga tigpaminaw, si Erlinda Elivira Mendoza ay yung problema nga naduda siya nakuhaan iyang yuta kay nangawala man ang muhon. So atong gisuggest mao nga there must be a verification or validation survey. Makikistorya siya og engineer, geodetic engineer aron nga maoy magkandak sa survey. Karon murag nag-isog-isog nasuko kuno. So mo na ang tumbaton, you have to record that sa police at the same time ang barangay. Alright. Pananglitan, dili ka mo lampos niini. Pananglitan lang. Kay di makani mahal, barato ra man kay survey man ni. Ang may tabo ni mao nga mudangot na gyud ta sa judicial nga proceedings niini. Magastuhan ka. Administrative man eh. So kung dili madala sa administrative, let's proceed to the judicial way or judicial proceedings so that ang hukmanan maka-order sa mao nga geodetic engineer nga pwede na niya buhaton ang pagsurvey sa mong luna sa yuta. Pag humana na mag-report ang maong geodetic engineer balik aron i-validate ang imong report aron ma-award ka na officially ngadto kang Mrs. Erlinda Elivira Mendoza. So mao na lang na ang ato ang kining ipasabot nato diha kanimo ha. I hope na sabtan nimo na. Sir Frank maong ipasukod tanan upat sila para nahibaw-an namo ang tanan masuko. Ba na ni ako na nagibasa no. O sige. All right. Dot lang ha. Sa mani. Maria, si Ma'am Linlin. Good PM Sir Frank, absent ko 1 week sa imong mga programa. Attend ko alumni homecoming sa among school. Mo ba? San Andres High School sa Maramag, Bukidnon. Kadiyot lang ha, ang Maramag progressive gini nga munisipyo. In fact, part of that nahimo kini nga airport nga mao'y gidevelop sa pagkakaroon. San Andres di ang high school diha. Okay. Sige. Na mga gorya diha, ma'am. Akong naila din napita sa Maramag. Sige. Salamat kayo. Maudiwa gid siya ka-text na ako, no? Okay. Si Ma'am Fee Mundia, tulo ni sila sir, pero luya ang isa. Namatay man, cremation ang term, sir. Nagtabang yapon si Ma'am Fee Mundia. Oy, may hapon ni Ma'am Elizabeth Baselgo, din napita sa Lumbia, sa iyang mga kauban sa household. Oo, may hapon diha, ma'am, may nauta nga naa kamo sa inyong kapiskay, kanunay sa panglawas. No? Tulo ni sila, sir, pero luya ang isa, namatay man. Cremation ang term, sir. Mao. Ang akong naibawaan, ibutang man na ang patay sa murag oven, sir. Ang ako imagination po, og sulod sa oven, yung sa may tungtungan, kahoy, or dunay plate. Di sab siguro kay mabaga man ang plate na ana, no? Ang oven, sir, isit dayon pila ka oras, ibutang na dayon sa urn, pagkahuman, no? Pagkahuman.
Si Ma'am Faye kadto. Alright, ingon ni Ma'am Erlinda Ilibera Mendoza. Salamat Sir Frank. Okay, no problem. Sige, salamat sab ha. Okay, padayon ta. Di pag ko hasa nini usa ka cellphone da. It's either up or down. May meaning isa kay suhito na ko kayo. Pero ang nakadaot kay di man makadawat og message. Ito lang ang maramag next to maramag Don Carlos. Mo masiguro na. Pero ang maramag part manotice ninyo usa sa mga progresibo daghan na kay mga dagkong building dia sa maramag Bukidnon. Progresibo na gumikan sa agriculture. So bintag gyud og doon na kayuta. Ay sigurado ni Ma'am Lilin. Sa mandi ay. Okay, sige, salamat kayo. Ni ay para sa mga sapian, ni ay pangutana nga para pud sa dili kayo sapian. Ni pangutana ay ano man to. Alright. Paminaw mo mayo ha, kay daghan ang matumngan nini nga pangutana. Unsay buhaton sa mga heirs kon may pundo ang parents sa bangko, unsaon nga makuha ang deposit. Akong balikon ha, paminaw mo mayo ha, kay kabo nga naminaw kay Bauko nga na inyong mga tinipigan des bangko. Alright. Ano to? Dara. Unsay buhaton sa mga heirs kung may pundo ang parents sa bangko, unsaon nga makuha ang deposit. Kamo, unsay hunahuna ninyo. Part, ako tanaw, dili ni malikayan, mga pangitabo ni sa atong kinabuhi. Ilabi na katong atong mga hingtungdan nga dunay gamay nga savings sa bangko. Unya siguro nakalitan, no? Siguro gi-heart attack, wa makapangandam, namatay. Apa naa say deposit didtong dapita sa bangko. Unsa may tabo sa deposito sa bangko sa hingtungdan nga parent or parents nga namatay man og kalit, wa man makapanamilit. Naara ba siya daghang sapi ditong dapita sa bangko? O sa may tabo sa mga pundo? May nga atong pag-hisgot-hisgutan kay para magdala ni o gamay nga leksyon or pagtulunan sa mga hingtungdan. Dito lang ha, si Ma'am Linlin ingon niya nga, Sir Frank, Malay-Balay, Valencia, Don Carlos, dire ginatukod ang airport. Dako-dako gyud no? Malay-Balay, dinig Valencia, Don Carlos, abi na ko apil ang maramag. Nung nakita ko mangyod ang top view sa drone, no? Lapad gyud kayo. Dako gyud kayo, no? Kaloy sa Dios, I hope mo succeed gyud niya ang tanang mga plano. Kay namogoy mga istorya go diha nga ang air pocket diha, mulabay ta diha sa Bukidnon Park. Going to Davao, kusog ay air pocket. Ako, personal ko ni nga na-experience. Nakasakay kog aeroplano nga gamay. Nakasakay po kog dako nga aeroplano. PAL. Oo. Allowed pa ang biyahe sa Cagayan de Oro o sa Davao. Busa, karon gatuyok ng aeroplano, di na mulatas diya sa Bukidnon. Kay mura ka suyupon. Kunya na magkurug-kurug ga vibrate ang mga aeroplano. Kadto kong pertahan sa likod sa pilot, pertahan man na, no? Natangtang. Naku, yung sabasab na nga, luag man ang pagkatao raw, gumikan sa ag-ag sa mga aeroplano. Kuyawan ko, nara ko sa likod. Oo. Muto nga, dang tanog pila ka semana, wadang tituog buwan, siguro sa mga feedback or suggestion sa management sa PAL, undang ang mga flight. Pero nibalik, tuyok na. Tuyok na, gagi na og dagat. Karon na, murag na pagyapon, Cagayan de Oro to Davao. Tuyok na. Oo. Ay, naisgutan na to kini may tungod sa airport, pasensya. Pasensya. Alright. Balik ta. Now, naikwarta si Manong.
naikwarta si Manay diha mismo sa bangko. Nakalitan, gi-heart attack siya, namatay. Unsay may tabo sa pundo niya na naa din dapitas bangko. Sa mga heirs. Sa mga heirs. Unsa may buhaton sa mga tagtungod para makuha niya ang pundo. Primero madto siya sa bangko ang mga tagtungod. Magpakisayod o mangayo sila og certificate of deposit sa management. Sir ni ami sir, kay ako bitong mama tong namatay sir. Ha? Imo ditong mama? Ano unsa ba ito ni tabo? Ako ang good sir kaning nabalitaan magud niya nga kadaog siya sa surtres, lipay siya mo tong i-atake siya. Sus Ginoo ko, naunsa ba ning gamang anak surtres lang di ay? Mao lagi sir. Ni unsa mahimong mahimo? Ang bangko maghatag pod og guide. Mag-issue siya og certificate of deposit. Iyang silipon niya tong kwarta nga gideposito sa ilang inahan nga gi heart attack. Anso, unsa may tabo? Naana. No? Pero di na to limtan nga naatay estate tax nga atong bayran dito sa BIR sa kwarta nga naa din dapita sa bangko. Makuha ninyo ang kwarta. Pinaagi sa pag-execute of extrajudicial settlement of estate. Kay ang kwarta is part of the estate sa kining namatay. So naa siya obligasyon estate tax. Estate tax. So kana usal na sa daghang mga requirements. Ang pinaka bugat-bugat nga requirements mao ang extrajudicial settlement of estate. Daghan nga mga requirements aside from the publication. Kaya kana lang mga permahunon, kanang other requirements, kanang birth date sa mga igsuon, sa mga claimants, so din na tax identification number, kanang uban walay TIN, esos! Langan yun na kayo. So kutihan yun na, ang proseso dili madali. Kaysa extrajudicial settlement pa lang, kinanglan nga muagi kini sa 3 weeks successive consecutive weeks nga i-publicize ang imuhang extrajudicial settlement of estate sa local newspaper of general circulation. Sa ito pa alakansi ka nagtulo ka semana, imbis gadali ka. Now, upon completion of the publication, mag-comply ka pa sa other requirements. Unsa maning other requirements? Sundon nimo ang mga requisitos sa bangko. Kay mangayo man na sila og affidavit nga nagapamatuod nga na-publicize. Nasunod ninyo ang tanang mga requirements. Mao na ang lisod, no? Mao na ang lisod. Kadyot lang gyud kayo ha. Kay ako sa ning susihon ang diri sa pikas kay nikunop man nikunop. Diyot. Kung sa pailain na to dinhing So, ang magkakitabo, kung mag-comply nimo ang mga papilis part, ay pa na magkuha nimo ang deposito sa bangko. Ang mensahe nato ni nimo nga para ni sa mga tagtungod. Ikaduha, dili sayon ang pag-claim sa kwarta sa deposito sa atong ginikanan diha mismo sa bangko. Kana may atong mga parents nga mosekretong deposito dito sa bangko. Nya tigom-tigom, ginagmay niya hanton nga ni dako-dako na. Di ba? Gapangitabo man na. Unya nakirig lang siya og kalit. Simba ko. So, manang usual nga gapangitabo. Part daghang kayo ang mga individual mangintungdan nga usahay magkakadunggan ako ang ilang mga pangutana unsay mga pamaagi. Mao na ang pamaagi. Mao na kadyot lang kid kayo ha. Sir Frank Malay-Balay Valencia. Nawala.
Abot asa to. Sir Frank, balay-balay, Valencia, Don Carlos, diri ginatukod ang airport. Valencia, Maramag, Don Carlos. Apil lagi gyud, no? So, mauna karon ang atong ipaabot diha kaninyo. Kay baw man ko. Kibaw ko. Nya, kanang uban diha, magkakaguol na. Sus Maria, mamatay gani ko, daghan ra ba ko kwarta dito sa bangko, saon man ni oy. Imo na inundaan ang imong mga anak. Nga mga anak, dili mo mag-away ha. O magbahin-bahin mo. O dili mo mag-away, ayaw himo ang isyu kini kay mauwawan ta sa atong mga silingan. Gamay ra ba tong deposito nako, nimo ra man to 3,000 kapinra. No? Okay. May kining wala natin igong panahon ug oras dinis ato karong pagpanaguban sa atong tulumanon. In kaso dunay na miss nako nga pagbasa sa inyong ipadangat nga mga kining mga pangutana dugtong sa atong pagpadagan sa programang Nuda Veritas. Sorry gyud kaayo, no. Ug murag na hurot-hurot wa koy gisayloan man siguro na ini, no. And thank you for the help katong correct term sa pagsunog sa patay nga lawas, ang termino nini cremate or cremation. Ha? Sige, salamat ilaman ni Ma'am Faye, ni Ma'am Linlin o ni Ma'am Princess P. Okay. Wan natay panawnog oras o atong basahon ang kadot lang ha. Kibaw ko nga dunay mga gapangabot nga mga pangutana pinaagi sa 0917. Murag ma-anticipate nako pero dili nako mabasa gilayon. Gumikan lagi sa hinungdan nga same cellphone ang akong gigamit manggod kadyot ha. Nuda Veritas, asa kami makapagsumbong regarding sa social pension nga na-delete ang social pension kay kuno adunay pension sa SSS nga gamay ra man unta na-discoveryhan sila. O diha gyud mo sa DSWD kung magreklamo ka, sir, ma'am. Na sakpan in town siyang naay dawato niya nga pension nga 3,000. Luoy pod, no? Munang ako na mahimo baguon na to ang balaod may tugod na ini, no? Naman tay dagang kwarta, esos kadagang kwarta na to sa mani. Nuda Veritas, Good PM Ultra Manager Frank, ang usa ka empleyado sa gobyerno, kung diha iya posisyon, duha iyang posisyon, doble di ay ila sweldo. Basin og sayo planta sir, kay bawal man kanang additional double compensation, no? Kining bawal ni siya sir, bawal gini sa civil service, bisan sa atong konstitusyon. Siguro kanang naibaw nimo nga magakubra siya og panalagsa basin og reimbursement lang na or allowance panalitan. Siya empleyado sa mga opisina. Apan naa say concurrent duties nga mag-follow up sa mga papilis dito sa gawas. Natural padad-an siya og allowance, plite or naay gamay nga pagkaon, magmantinil lang siya na ng usa ka hiwang inununan nga pidlayan o usa ka order nga rice dia sa daplin buhay naman siya. Basin ug mao na misinterpret lang nga allowance kana kay bawal sa gobyerno ang double compensation, ha? Sige, okay. Nagkaanam og walay klaro atong balaod, dapat isa lang ka posisyon, dili magdoble. Thanks God. Thanks Cagayan de Oro Concern Group, ingon pa niya taon sab, no? Okay, explicamos lang ang kuwang siguro na ini. Sige, wala tay igong panahon og oras dinhi sa ato karon pagpanaguban sa atong tulumanon. Thank you so much sa nagpadangat sa mga pangutana og manghinaot ta nga kamo kanunay magasunod dining atong programang Nuda Veritas program. Ni ang topic o ni gabi alas 6 ang taknas kagabi uban ni Ma'am Gurney, ang pagka mapasalamaton yabi sa kinabuhing malipayon. Akong balikon, ang pagka mapasalamaton yabi sa kinabuhing malipayon. So kini inyong madungog babati karong alas 6 ang takna sa gabi dinhi sa Radyo Ultra sa programa Kalipay nga Mulahutay
uban ni Ma'am Girlie Gualberto Swan. Sa nga ni Ricky Langga atong kuyog karong hapuna, kami magpasalamat sa inyong pagpaminaw. Maayong hapon.